Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Naagnas na bangkay ng isang babae natagpuan sa Cannon Road. Pagkakaibigan ng Pilipinas at China, lalo raw pinatatag ng pandemya. Ilang kandidato sa Baguio at Benguet, bigong makapagsumite ng SOSE. Pagsasaayos ng mga kalsada, tinututukan para mas mapalakas ang agrikultura ng Benguet. Botanical Garden ng Baguio City may bagong atraksyon. Pinakabagong hiking at camping destination sa Kapangan, Benguet, pasyalan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Pasintabi po sa mga naghahapunan, natagpuan sa tabi ng Cannon Road, Tuba, Benguet, ang bangkay ng babae na naaagnas na. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Bandang alas 10:30 ng umaga kahapon, natagpuan sa gilid ng kalsada sa Sitio Tukang, Barangay Camp 3 sa Cannon Road, Tuba, Benguet, ang naaagnas na bangkay ng hindi pa nakikilalang babae. Well, kahapon, may magkapatid na kukuha sana ng panggatong. And while kumukuha ng panggatong sa lugar, sa Tukang, KM3, Cannon Road, Tuba, Benguet, may naamoy silang foul odor. And yun, hinanap nila itong maamoy na bagay na to. And it so happened na nahanapan nila ay bangkay. Sa investigasyon ng pulisya, nasa advanced stage of decomposition na ang naturang bangkay, kaya posibleng halos 2 linggo na ang nakakaraan matapos itong mamatay. Hamon ngayon sa mga otoridad na malaman ang sanhi ng pagkamatay nito. Well, itong nahanapan na bangkay, our responding police officers really tried to look at any identifying marks sa katawan niya, ngunit wala pa naman. And also any documents like IDs na dapat makuha sa kanya, wala naman talaga nakuha sa kanyang possession. That's why as of now, it is really unidentified female cadaver. Nakasuot ito ng puting jogging pants, puting medyas, puting t-shirt at blue maong na jacket. Dahil na rin sa panganib na dulot sa kalusugan, kumuha na lang ng tissue samples ang otoridad para sa DNA at agad itong inilibing. So we are calling the public to please identify this found unidentified female cadaver kung mayroon kayong nawawalang kamag-anak po. Just coordinate with us here at the Municipal Police Station of Tuba
so that we can also coordinate with the SOCO. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kabila ng sigalot sa West Philippine Sea, lalo raw tumibay ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa pandemya. Magbabalita, Randy Guzman. Ganyan ginunita ng Baguio Filipino-Chinese Community ang ika-21 Filipino-Chinese Friendship Day kaninang umaga. Itong ginagawa namin, every year yon. Pero nung pandemic time, yung last 2 years, hindi namin ginawa to. Kaya this year, we take this opportunity to renew our friendship between the Filipino and our Chinese brothers and sisters. Sa selebrasyon ay namigay rin sila ng tulong at mga regalo sa ilang piling mga residente. Pakita natin sa future na next generation kung paano nina i-promote natin ng unity between Filipino and Chinese. Pinipilit natin kung paano kami mag-solve. Una-una, inaadakan namin yung mga lahat ng surrounding namin ng tao. Kasi lahat ng negosyante kami, may more than 50 to 100 na workers. Una-una, parang tinuling namin sila as family, tinulungan namin sila kung paano mag-solve. And at the same time, nag-contributing kami ng una-una, nag-donation kami sa city, bigyan kami ng itong city ng good example ng during calamity, dapat tulong-tulong tayo. Hanggang ano kaya natin, sinishare natin blessing to others. Ayon sa Chinese head ng Post and Consul ng Consulate of People's Republic of China in Lawag City na si Zhu Yubin na nagsilbing pangunahing pandangal ng selebrasyon, nauna nang nakita ang pagkakaisa ng dalawang bansa noong pandemya. Chinese government, many Chinese donated vaccine, medicine, PPE to Philippines. At the beginning, the Filipino donated face mask, PPE to China. China is the first one who sent medical team to share the experience of fighting pandemic. Hindi rin dapat umano gawing basihan sa pagkakaibigan ng dalawang bansa ang patuloy na agawan sa West Philippine Sea. It's just an issue. We are neighbors. There may be some dispute, some difference between neighbors. We just put a suitable place. We will control the main train of the relationship between our two countries. Naniniwala rin siyang magtutuloy-tuloy ang magandang samahan ng dalawang bansa sa susunod na administrasyong pamumunuan ni President-elect Bongbong Marcos. Nagtapos ang selebrasyon sa pagpapalipad ng dalawang kalapating simbolo ng malaya at dalisay na pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bigong makapagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures sa SOSE ang ilang kandidato sa Baguio City at lalawigan ng Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Kahapon ang ibinigay na palugit ng COMELEC sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures. Sa tala ng COMELEC Benguet, 15 ang bigong makapagpasa. For the whole province of Benguet, yung figure natin is 402 out of the 417 candidates, both municipal and provincial candidates. We hope na sana 100% pero marami pa rin hindi nag-submit, parang 15 candidates. So but 96% is I think a good number. Sa tala ng COMELEC Benguet, aabot sa 49 ang tumakbo sa iba't ibang provincial position, pero 2 lang ang hindi nagsumite. Sa 13 munisipyo naman ng Benguet, aabot sa 368
ang mga tumakbo sa iba't ibang posisyon. 13 ang hindi nagsumite. Sa lungsod naman ng Baguio, 3 lang ang bigong nagsumite ng SOSE. Isa sa kanila ay kandidato sa pagka-alkalde, isa sa pagka-kongresista at isa sa pagka-konsehal. Yes, actually, we even called them one by one just to remind them. We gave notice to them, and then nung malapit na yung deadline, we called them one by one, and halos nag-comply naman yung sa province of Benguet, yung provincial candidates, 47 out of 49. Ang mga bigong naghain ng SOSE magmumulta at posibleng hindi makatakbo muli sa mga susunod na halalan. Bakit ba namin hinihingi ito? Una sa DILG, ang mangyayari kapag hindi ka nakapag-file ay hindi ka nila papayagan umupo or mag-take oath pagdating ng June 30 because ito ay isang prerequisite na kanilang hinahanap, ang iyong kopya na talagang ikaw ay nakapag-file ng Statement of Contributions and Expenditures bago kanila payagan to take oath and to pumasok na sa iyong opisinang pinanalunan. Sa Memorandum Circular 2022-070 ng DILG, binibigyan ng ahensya na palugit na hanggang sa June 16 na lang ang pagsusumite ng Certification of Submission of SOSE ang mga nanalong kandidato sa DILG bago ang panunumpa nila sa kanilang posisyon sa July 1. Hindi muna pinangalanan ng COMELEC ang mga bigong magsumite ng SOSE sa Baguio at Benguet dahil sinusuri pang maigi kung nakumpleto ng mga kandidato ang mga hinihinging mga dokumento bago ito isumite sa Campaign Finance Office ng COMELEC Central Office. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board Memorandum Circular 2020-003. At ito, pwede ka bang magsakay ng iyong pet dog sa isang public utility vehicle? Merong kaso na yung driver ng PUB ayaw niyang pasakayin yung askal. No? Dahil ang interpretation niya ng circular, pet dog lang daw. Dapat may breeding lang ang pwede niyang isakay sa kanyang jeep. At dito, ang circular na ito, like I said, is it allows pets to board mass transport systems, public utility vehicles. So, pwede mong dalhin yung pet dog sa MRT, sa public buses, or public jeeps, or even taxi cabs. And of course, merong requirement na ito. Pag nagsakay ka ng pet dog sa mga public utility vehicles, the pet dog should be wearing diapers para hindi siya magkalat doon sa sasakyan niyang public utility vehicle. As to whether or not bawal ang askal, as against breeded dogs, wala daw prohibition. Kahit na askal or asong kalye, that's why it's called askal, ang isakay mo sa public utility vehicle, hindi dapat mag-refuse yung driver. Kasi yung circular na ito does not distinguish between a dog or a pet dog na breeded or a native askal dog. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Pagsasaayos sa mga kalsada, tinututukan para mas mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Benguet. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Samantala, isa sa mga prioridad ngayon ng pamahalang panlalawigan ng Benguet ang pagsasaayos ng mga kalsada. Malaki raw ang tulong nito para lalong mapalakas ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Magbabalita, Randy Guzman. Sa patuloy na pasakit na hinaharap ng mga magsasaka dahil sa tumataas na presyo ng farm inputs, smuggling at bumababang kita, isa sa nakikitang paraan ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang pagsasaayos ng mga kalsada. Alam natin na ang trabaho ng mga kababayan natin sa Benguet is farming. So talagang nagde-depend tayo talaga sa magandang kalsada para hindi tayo mahirapan mag-deliver ng mga inputs natin, farm inputs, saka yung mga product din natin. Kasi pimpre, pagka hindi maganda, matatagalan yung travel natin, mas mahihirapan yung mga farmer natin, hindi sila makapagbenta ng maayos. Kaya lang, pili lamang ang kaya pang ipaayos o ipagawa ng pamahalaang panlalawigan. So, hindi naman ganun kayaman o nakarami ang pera ng probinsya ng Benguet. Actually, IRA dependent tayo, so yun ang gagaling sa national government. So prioritization ang ginagawa. Naghihintayan tayo, hindi natin pwedeng mapagawa lahat. So pinipila na natin muna yung mga risk area, yung talagang medyo mahirap na kalsada. So inuunahan natin sila.
para at least hindi siya masira. Tawag nito, hindi mas lalong masira yung daan, at least naayos na natin kaagad. Nakahanda namang umalalay ang Department of Agriculture Cordillera sa tulong ng DPWH. Isa rin kasi ito sa kanilang prioridad. Etong taon na 2022, napakalaki ang budget na ibinigay compared sa mga previous years. This year ay umabot ng 650 million pesos ang FMR. Compared last year, 2021, it was I think around 450 lamang. So may 200 million na increase. Yung previous years, hindi rin ganun kataasan. So napakalaking bagay na itinaas yung budget itong 2022. Maaari raw magsumite ng mga proposal sa Department of Agriculture ang mga pamahalaang lokal sa Cordillera na nais humingi ng tulong sa pagpapagawa ng kalsada. Pero, maliban sa mga pagpapagawa at pagsasaayos ng mga kalsada, nagbibigay rin daw sila ng mga cash assistance. Aabot sa 451 million ang pondo para sa assistance ng 88,000 rice farmers at 5.5 million pesos naman ang fuel discount assistance para naman sa halos 1,800 corn farmers and fisher folks sa rehiyon. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Isang panibagong atraksyon ang naidagdag sa bagong mukha ng Botanical Garden sa Baguio City. Ating pasyalan sa kwento ni Rendy Guzman. Mula nang muling ipakita sa publiko ang bagong mukha ng Botanical Garden noong March 6, di na maawat ang pagdagsa ng mga lokal at turista. Park has become one of the most popular attraction and destination. So even yung mga tour guides natin, yun ang lagi sinasabi na request na mga bisita natin to visit the new Botanical Garden. We are having numbers na already reaching pre-pandemic numbers or even more. Actually, yun ang natin, napapansin natin na even if patapos na ang summer, parang summer period pa rin, summer peak pa rin yung pagdagsa ng turista. Gaya na lamang ng grupong ito na mula pa sa Laguna. Kasi last time I went here noong 2018, hindi pa siya ganito ka-develop. But now, kita mo yung development. So amazing, maganda siya. Honorable Consul Toyopin. At kanina lang umaga, kasabay ng selebrasyon ng Filipino-Chinese Friendship Day, ipinakita ang bagong atraksyon sa loob nito. Ito ang Baguio Filipino-Chinese Friendship Garden at View Deck. Mula sa taas, tanaw mo ang view ng buong Botanical Garden. Idagdag mo pa ang malamaliit na templong disenyo nito na pasok para sa mga social media worthy na selfie. Ang View Deck ay proyekto ng Filipino-Chinese community gamit ang 1.8 million pesos na pondo mula sa Consulate People Republic of China. Katatapos lang yung View Deck at saka itong event center. Kaya we again take this as the opportunity to ribbon cut and unveil. Nag-contribute kami kasi alam natin kailangan tulungan natin ng city. Kasi ang budget ng cities na enough to improve anywhere. So na-adapt kami itong garden, nagkaroon kami ng 5 phase. So itong phase 5 ito, wala ni funding. So contribute kami ni Sir Peter, ginawa din namin para mabuo itong adapted ng garden. Yung ito, View Deck is ni-request namin sa Consulate Office na budget ng China. So halos 2 times sinambigay kami ng budget. Pinuri naman ito ng Chinese head ng Post and Consul ng Consulate of People's Republic of China in Lawag City na si Zhou Yubin. I'm very pleased. I'm very satisfied for the construction of this project. You know that this Botanic Chinese Garden is starting from 1982. The Baguio City and Hangzhou City, China, is sister cities. Hangzhou City donated the first pavilion, and the second phase is this Filipino-Chinese Friendship Garden. The third one is this very beautiful. As just I say, I feel our garden is one of the most beautiful one in this Botanical Garden. Ayon sa SEPMO, ang karagdagang atraksyong ito sa Botanical Garden ay simbolo ng iba't ibang kultura at lahi sa Baguio City.
Patuloy pa rin naman daw pinag-uusapan ng pagpapatupad ng entrance fee sa Botanical Garden. Sa proposal na, as far as sa proposal namin, iisa lang yung entrance fee, no? Isa lang yung entrance fee, and it will be on a flat rate na basis, no? Yun nga lang, iba sa mga turista, iba sa mga locals. So wala pang final as to magkano yung sa turista at magkano yung sa mga locals, but one thing is for sure, we are going to make it reasonable para sa Ito ang gagamitin para sa pangangalaga at maintenance ng nasabing tourist spot. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinakabagong hiking at camping destination sa Kapangan, Benguet, pasyalan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg,
And then we have the sizzling beef pares as well. Inaasahang magbubukas sa lalong madaling panahon ang isa sa mga pinakabagong hiking at camping destination sa bayan ng Kapangan, Benguet. Pasyalan yan sa kwento ni Charles Limon. Kahit tag-ulan na, pwede pa ring ituloy ang pamamasyal at mga outdoor activities sa pagbubukas ng hiking at camping adventure destination sa Kapangan, Benguet. Ito ang Badol Camping Grounds. Nabuo ito mula sa pinagsama-samang passion sa sports at outdoor activities na kinahumalingan ni Weiser. So yung passion project na to, nag-start just last year actually. So after I resigned from my previous job nung July 2015, I transitioned to this passion project na I started with the campsite. Actually, meron pang ibang passion project pero naka-park pa siya. Inuna ko lang itong campsite kasi ito yung medyo mas madaling gawin. Tsaka andito na kasi. Then parang the pieces just fell into place and then with the proper guidance, kaya yun, tinuloy-tuloy ko na. Sa murang edad pa lang, umusbong na ang pagmamahal nito sa iba't ibang sports at outdoor activities. Kaya mula sa ideyang campsite, umusbong din ang iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin kagaya ng trekking, camping at biking. Kaya pagkatapos ang nakakapagod na adventure, pwedeng magpahinga sa ganda ng tanawin o magtampisaw sa ilog. We have a river here which have at least 3 pools kung saan pwede lumangoy. And then we have view decks in here kung saan mo makikita yung, you can see the sunrise just like Pulag, sunset doon sa may doon sa La Union. And then there's actually a lot kung gusto nyo lang talagang magmuni-muni or ano yun, yung getting one main function dito naman is getting close to nature. Maliban sa magagandang tanawin, pinili niya ding itayo dito ang campsite dahil malapit ito sa puso niya. Yung grandfather ko kasi, siya yung may kung bakit nandito ako sa lugar na to. And then why this place became close to me is because of my grandparents. And my grandparents' surname is Badol. Ayan. So middle name ko actually Badol. So family, yung for the family talaga. Ikinatuwa naman ng barangay ang bagong atraksyon sa kanilang lugar, lalo na't malaking tulong sa kanila ang turismo. Malaki ang itulong sa mga tao. Gaya ng libor kasi nabigyan ng mga walang trabaho ng trabaho gaya ng pag-tour guide. At saka yung produkto namin dito, binibili ng mga turista. Inaasahang magbubukas ito sa huling bahagi ng taon. Nakikipag-ugnayan na si Weiser sa Department of Tourism Cordillera at pamalang lokal upang lalo pang may pakilala ito sa publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.